Si Tatay Digong para sa Pilipino, tinindigan ang tama, nilaban ang mali. Ngunit siya ngayon tila nakapiit sa dilim. Habang ang bansa'y lumulubog sa baha, sa kasinungalingan at pangungurakot ng iba, ang mga traidor malay at nakatawa, ang tapat na puso ang siyang nagdurusa. Bilanggo si tatay, ngunit tayo rin kapos ng sistema, walang damdamin, buwis ng mahirap, ibinulsa ng may salarin, ang bayan ng tunay na nakakadena rin. Kahit siya'y ikinulong ng kapwa't batas, ang tapang niya'y apoy na di kailanman magwawakas. Ang mga pangakong ginintuan, pawang salita, ang masa'y ginagawang laruan sa politika. Ngunit sa puso ng mga maralit at tapat, si Digong pa rin ang tanging hinahanap. Sabi nila justisya, pero para kanino? Bakit ang matuwid ang laging ginugupo? Siya ang sakripisyong tupa ng ating lahi upang muling magising ang ating pagkapiit. Bilanggo si tatay, ngunit tayo rin sa sariling bayan tila alipin. Ngunit sa bawat pusong di sumusuko, naroon pa rin ang kanyang sigla't sigaw ng totoo. At kahit ginapos ng mga taksil sa dangal, ang pangalan ni Duterte mananatiling mahal. Tatay Digong, habang ikaw ay nakakulong, ang bayan mong iniwan, siyang tunay na bilanggo ngayon. Yan, shout out sa ating lahat mga kaimel, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kaibigan nating mga Team Refly, thank you so much. Sa mga silent viewers, maraming salamat sa inyo. Ito na po ang ating matutunghayan sa mga nangyayari sa mga kabahaan ni kung saan bumaha ang Cebu, ang Camarines. Nasaan sila ngayon mga kaimel? Ito ang katanungan natin. Nasaan sila ngayon? At bakit tila bagang hindi na sila nakikita kung saan lugar na sila ngayon? Okay? Ayan ang kailangan natin. At ang kailangan natin ngayon, saan na nga ba kayo? Okay? Dito pa lang po mga kaimel natin matutungan. Ito nga po, kung ating sisilipin ito, no, itong nangyayari sa Cebu, karumaldumal, ang dami pong nalunod at hindi lang nalunod, na wala ng tirahan dahil sa putik. Eto, panoorin nyo mga kaimel. Okay?
ba? Kalunos-lunos ang nangyayari diyan sa sa Cebu, mga kaimel. Kawawa, no? Kaya pasalamatan din natin ang mga nagdonate diyan sa Cebu. Okay? Ayan. So, ito po ang ating ipapakita din ang nagdonate. Kung hindi, eto na. Ating pong ipipili na dito ang mga nagdonate at may puso, taong may puso dito, mga kaimel, no? Na nagdonate ng grocery. Di ba? Sino ang nagdonate ng grocery? Ayan, ito ha. Ito po yung ating titingnan muna natin dito. Ayan. Ito muna ha. Ito muna tayo. Ito po ang nag-donate. Ito yung dinonate niya, mga kaimel. Ha? At ate pong ipipli lang dito para ito sa Cebu. At mabuhay kayo kahit na alam natin na naghinagpis kayo. Ito pong pakita natin. Wala kasi akong garahe sa bahay. Sa Yan. Maliit lang po yan. May karugtong pa tayo dito. Ayan. Thank you so much kay Ma'am Lynn. Ma'am Lynn Jade 88. Siya po yung nagbigay ng ayuda. Grocery po yan. At sardinas, noodles, at kape, asukal. Yan po ang kanyang binigay. Okay? Ayan. Ito pa po ha. Ayan. Pakita natin para okay. Mahirap naman hindi natin ipapakita. Ayan. Ayan po ha. Play. Ito po kay Ma'am. Hello, ito na po yung ating pinang-grocery. Ayan, ito na. Bali 5 box lahat kasi hindi kasya sa isang box ang sardinas na 100 pieces. Okay? At ito na rin po ang resibo natin. Ayan. At salamat sa sponsor ni Ma'am Lynn Jade 88. Okay, nandito tayo sa Pure Gold nag-grocery para sa nasalanta ng bagyo doon sa Cebu. Ayan, mabuhay kayo mga Cebu. Amping lang kanunay diha bisag naamo diha sa peligro. Okay? So papunta na tayo sa OBP donation. Okay. So, ito po ang karugtong niyan, mga kaimel. Kailangan i-update natin dito dahil ang ating topic ay patungkol dito. Okay? Ayan. Ito po. Ito po ang karugtong niyan, mga kaimel. Ayan. Okay? Ayan po ha. Ayan. Para mapipli at mapanood dito ng mga nag-sponsor. Ito po. Para sa Cebu yan. Ito na. Nakarating na ako dito sa Novaliches. Ay, nakuha ni sir yung natin. Box. Ayan. Ayan. May dumating na naman na Ayan sila. Ayan nagre-receive. Okay. Ayan sila ni sir yung nagre-receive. Ayan. Thank you so much, sir, ha. Ayan. Okay. Ayan po ang ang kaganapan, mga kaimel. Maraming salamat, Ma'am Lynn Jade. At malaking tulong po yan sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo diyan sa Cebu. Mabuhay ka mo diha. At naway nasa mabuti kahit papaano makaka-recover din bandang huli. Makaka-recover din. Okay? So ito ngayon, ang nangyari naman, mga kaimel, dumako na tayo etong sa Catanduanes, Camarines-Sur, mga Camarines, mga kaimel. Okay? Ito, tunghayan po natin, kalunos-lunos po ang nangyari diyan sa Camarines kahapon, mga kaimel. Nako, kawawa naman talaga.
nakakalungkot na ganito ang masasapitin natin sa ating mga kababayan, no, kahit hindi tayo diyan nakatira, pero kawawa po ang mga taong ito na ang kanilang tahanan lumubog sa baha. Makikita mo na lamang po ang bubong. Ano kaya ang maisip nila? Ano kaya ang action taken ang gagawin nila dito na para maibsan na itong mga nangyayari sa ating bansa? Okay? Dahil kung walang una pala ay lindol, sumunod itong bagyo na naman. Okay? Kaya ano ang dapat gagawin ng ating gobyerno para maibsan ang kahirapan, ang ganitong sakuna? Sabihin na natin dahil sa climate change. So anong dapat gagawin? Ika nga, sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla, no, ang climate change ay nandyan na at umuutang na nga ng pera para lang makahabol di umano sa ibang bansa, 'di ba? Oh, okay? Ayan. So, pakinggan natin itong sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla, mga kaimel. Pakinggan natin Okay? Ayan. Parang sa Cebu na putik na napakakapal talaga yung nakakatakot talaga yung nangyari doon kasi halos lang kasing lalim mo ng tao yung putik talaga na pag naglakad ka lulubog ka talaga doon sa putik. Kaya yung mga tao talaga na kung kahit na magaling ka lumangoy, sabihin na natin ikaw Olympic swimmer, hindi mo talaga kakayanin dahil putik ko Tama po ang sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla na kahit na ikaw ay Olympic swimmer ka, na pagaganyan na po ang iyong sasapitin, babaon ka na talaga dyan sa putik. Tama po, tama yung sinasabi niya. Okay, tuloy. Yan ang mga nakikita natin na sa buhay natin na masasabi kong matindi na itong dumadating sa bayan natin. Hindi na ito ewan ko ba kung isisisi natin to sa climate change o kung saan ba talaga. Alam mo yung mga banat dyan Ayawan ko ba kung isisisi natin to sa climate change? Kanino yan? Kanino salita yan? Diba kay yan? Kay Ngagbayan? Isinisi niya sa climate change. No? Ito ay si Senator Robin Hood Padilla ay papunta ito papunta ito sa kanyang baluarte diyan sa Camarines. Diyan sa Bicol dahil lumubog ang kanyang baluarte. Okay? Ayan. Pakinggan natin. Kung tinuturo nung iba, climate change, pinag-uusapan sa Senado, pinag-uusapan sa United Nations, pinag-uusapan sa mga World Forum. Climate change, climate change. Siguro nga, climate change. Pero hindi pwedeng puro explanation ng boses lang at salita dapat may action. Ano yung action natin? Pababayaan na lang ba natin na ang bayad? Yan ang sinasabi ko. Kailangan action taken kaagad ang gagawin dyan. Hindi puro salita, kailangan may gawa. Mahirap naman po kasi na puro salita-salita, wala kang gawa, ano ka? Basura lang ang abutin mo. Hindi ka, lalo pagka pawindang-windang ang liderato mo. Wala po talagang mangyari. Okay, tuloy po.
yan natin eh. Yung mga kababayan natin, ganun na lang. Hindi na ho yan taon-taon na evacuation eh. Parang linggo-linggo nag-i-evacuate ng mga kababayan natin. Hindi na ho tama naman yun. Parang kailangan ho talaga ng konkretong solusyon. Hindi ho po pwedeng linggo-linggo tayo nag-relief operation sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Hindi ho po pwede yun. Kailangan meron tayo talagang isang solusyon. Dahil mukhang hindi na ho talaga mababago to. Eto na nga yan. Talagang kung climate change ang problema, eto na yun. Ano ang solusyon? Yun. Dapat hindi natin hahayaan na mga kababayan natin ay mabubuhay na lang sa ganito. Tama. Hindi ho tayo, paatras ho tayo paatras. Wala ho tayong nakukuhang... Yun ang masakit dyan. Instead na step forward, nagbabackward pa tayo. Bakit? Urong sulong Urong sulong. Kaya, backward talaga abutin natin. Nako. Paano natin ma-meet ang mga minimithi kung ito ay uurong, susulong, urong, sulong. Mag-chat na lang tayo. Abanti, atras. Ganun lang, no? Di ba? Sige, tuloy. Pag-abante. Kasi ang paliwanag nila, kaya daw tayo umuutang para sa infrastructure, para tayo makasabay sa pag-unlad ng mga bayan. Uutang para sa infrastructure. Para makasabay di umano sa development. Nasaan na nga ang development na sinasabi? Tama ka, Senator Robin Hood. Na utang ng utang. Pero ang tanong, nasaan napunta ang mga inuutang? Ito ang katanungan talaga. Saan napupunta ang inuutang? Sige lang. Senator Robin Hood. Sige, tuloy mo. Na yung mga kapit bansa natin na nag-i-invest sa infrastructure para pumasok ang mga investor. Kasi tama naman ho yun Kapag maganda ang infrastructure, maganda ang transportation. Correct. Kapag maganda ang transportation, walang delay. Pagka walang delay, okay ang negosyo. Yun. Aangat ang bansa. Ang problema yung inuutang natin, mukha hong ginagastos na lang natin sa mga ganitong kalamidad. Yun. Okay lang po. Yun ang nangyayari sa Sin Robin Hood, kung ginagastos dyan, paano kung binubulsa? Di ba? Paano kung binubulsa? So, hindi talaga unlad ang ating bansa pagka ganito ang sistema. Kasi utang ng utang para ika nga, paunlarin ang ating bansa. Pero ang tanong, nasaan? At sino mag-i-imbes? Kasi tama yung sinasabi ni magiging walang traffic, walang delay, ang mga dapat ita-transport na mga kanilang mga paninda, yan ang mga mag-i-imbest Kailangan talaga ita-transport. Alaman, hindi. Kung alanganin, ano ba ang mangyayari? Di wala. Pangalawa, panglas, ay magulo ang bansa. Kasi kung hindi magulo ang bansa, dapat ayusin ang pinuno. Pero magulo ang bansa, anong gagawin? Mag-aalangan po, senator, ang mag-iimbis sa ating bansa, di ba? Mag-aalangan kasi magulo ang ating bansa. Okay, sige, tuloy. Atin, imbis na makatulong yung mga inuutang natin sa pagpapagawa ng infrastructure, parang napupunta po sa ganitong bulsa. Mga pangyayari sa bansa natin. No? Kasi wala pa tayong naiisip na konkretong solusyon para sa mga kababayan natin na eto na yung naging buhay. Paulit-ulit na lang paulit-ulit Dumadami yung namamatay, kawawa ko yung iba. Hindi na natatagpuan. Sa Cebu nung nakita ko yung kapal ng putik, sabi ko, paano mo pang makikita? Yan nga sabi ni
Governor Pam Baricuatro na paano corrupt ang namumuno nung panahon ng sinusundan niya. Kaya ito nga ang nangyayari. 'Di ba? Baha talaga. Baha kasi wala yung ano ang wala? Nagiging ghost project. Kaya sabi ni Governor Pam Baricuatro, corrupt ang namuno noon. Nung sinundan niya na governor. Sino ba sinundan niya? Ay di sana all. Okay. Kita yung mga taong inanod nun. Hindi naman ho yung tubig putik yun Correct. Paano mo makikita pa yung mga tao na yun? Talagang pag hindi ho natin ginamit ang puso natin sa mga ganap na ganito, hindi tayo makakaisip ng tamang paraan. Correct. Hanggang patalinuhan lang tayo ng patalinuhan at hindi natin pagaganahin yung damdamin natin sa ganitong problema, hindi tayo makakaisip ng solusyon. Pagkaraan ng 500 metro, gamitin ang daanan sa kanan upang pumalan. Ito na ho ang panahon para maging makatao tayo Correct. Ang buhay ng tao hindi numero lang, hindi data. Hanggat ang tingin natin sa buhay ng tao, data lang, hindi tayo makakaisip ng tamang desisyon. Tama. Buhay ho yan, buhay. Kumanan sa Candelaria Bypass Road. Mga pagkamatay na hindi ko masabing karumal-dumal hindi ko alam kung anong explanation ng klaseng pagkamatay yung aanodin ka ng putik at malilibing ka sa putik at hindi ka na makikita. Hindi ko alam kung anong... Kasi nga po, Senator, yung hindi naman sana mangyari yan kung ang flood control ay tama, nilagay sa tama, yung budget na yon ay tama, wala sana mangyayari. Di sana, etong panahon na ito, napiprevent na sana ang baha. Diba? Paano may prevent? Kaya nga, flood control Flood control to prevent the flood. Diba? O yan. Flood control to prevent the flood. Pero paano nila na-prevent? Hindi nila na-prevent. Saan na-prevent? Sa pakit nila. Okay? Yan. Maliwanag. Tagalog o English o anong salita ang pwedeng Dumiretso lang para 7.4 kilometro sa Pan-Philippine, Maharlika Highway. But itong mga bypass road, maganda ang kalsada, pare. Makinis. Pero yung mga lumang kalsada... Bagong gawa Kaya yan ho sana ang pakiusap natin sa kaming mga nasa gobyerno na ang pairalin natin yung puso natin, yung pagiging tao natin, yung para makaisip talaga tayo ng solusyon. Hindi ito ang solusyon Ang solusyon hindi ang pagkakaroon ng preparasyon sa dadating na bagyo o sa darating na anuman, yung responde, mabilis. Parte lang yun ng paggugobyerno. Hindi yun ang paggugobyerno. Ang paggugobyerno, maiwasan. Diba? Ma-prevent. Iwasan ang pagdating ng sakuna. Matinding kalungkutan sa taong bayan. Kailangan siguro dyan talagang matinding political will na talagang pupunta na... Ang problema dyan na Senator, wala kasing political will Nasaan ang political will ni Ngagba? Saan banda ang political will? Ayan, sige. Na tayo sa pagkakataon na kailangan nating ilipat na talaga yung mga kababayan natin na nandoon sa lugar. Na pwede talagang na hindi mabaha.
prone sa baha. Ikamatay nila kung nasaan o kaya silang prone lugar. sa landslide. Ay, ako. Sa totoo lang ho. Hindi ka makakatulog sa gabi pagka nakakita mo yung sitwasyon ng mga tao. Pag inisip mo yung... Sila kasi, Senator, nakakatulog sila kasi yan kasi ang habit nilang ginagawa na magnakaw. Kaya, yan po, Senator, ang nangyari sa ating mga kababayan. Dyan lalo na dyan sa Bicol na pupuntahan mong Senator, kung naisakatuparan ang mga flood control dyan, baka nga, Senator, wala nang baha dyan. No? Kaya ito na nga po ang nangyari. Sumambulat na ang kabahaan sa ating mga kababayan. Sa mga prone area, kawawa po ang mga prone sa baha. Sila po ang nagsasaper. Pero ang naglustay, ang sarap ng buhay, ang sarap ng kinakain. Ang sarap ng kinakain na naglustay ng budget sa flood control. Okay? Tuloy. Trauma. Doon mo sa Cebu isang buong pamilya yung namatay. Paano mo yun matatanggap? Hindi yung po pwedeng na makakalimutan mo kaagad yun. Siguro kung talagang manhid ka at ikaw walang pamilya, wala sa'yo yun. Pero pag ikaw talagang naiintindihan mo ang pagpapamilya at ikaw ay normal na tao at ikaw ay nakatapak sa lupa, hindi ka makakatulog. Okay? So maliwanag po, ang sinasabi dito, dapat talaga ma-prevent. Dapat. Ito mga baha, paano nga ipiprevent? Kung naisakatuparan nga itong flood control, kasi ang flood control to prevent the flood. So paano na-prevent ng flood? Hindi na-prevent ng flood. Bakit? Walang flood. Walang control. Walang control ang flood. Kaya hindi na-prevent ang flood. Kaya ito po ang sasapitin talaga natin. Okay? Ayan, pakinggan po natin dito. Ito naman itong sinasabi nga ni Ngagba. Ano sinasabi niya dito? Pakinggan nga natin kung maintindihan ba natin ang sinasabi niya. Okay? Natin kung maintindihan ba ang sinasabi niya. Okay? Sige nga. Maintindihan ba? Tuloy. Okay, pasok, Ngagba. Bisita siya sa lala ng Bagyong Sinok. Yan. Alam mo, bumisita sa Cebu, parang hindi talaga siya welcome na mga taga Cebu. Hinipo niya yung bata. Para bang sinabi ng bata, wala bang react yung bata? Kung dito, ano kaya sinasabi ng bata? Ano ang react ng bata? Siguro inisip ng bata, bakit nagpunta ka dito? Anong dala-dala mo? Ayaw namin ng dito, ayaw namin ng Ngagba. Wala man lang kalatoy-latoy. Naglakad para bang nasa hangin lang, 'di ba? Ano ang sinasabi? Hindi maintindihan yung sinasabi, 'di ba? Kaya hindi natin may hambing yung mga comparison na talaga ito, mga ka-email. Kita nyo, walang-wala talaga. Wala kang napapansin diyan na parang wala lang. Naglakad lang siya, hindi man lang siya wini-welcome. Di ba? Kahit yung mga tao dyan, hindi man lang siya sinalubong ng husto. Kawawa ka naman. Di ba? Kawawa ka naman. Kasi kung may liderato ka talaga, hindi ganyan ang approach sa tao at hindi ganyan yung pagsalubong ng tao sa iyo. Okay? O kumpara na natin dito. Ito.
ito ang sinasabi. Ito na tayo, ha? Comparison na ito, mga ka-Emel. Ha? Comparison. Ayan. Kumpara na natin to. Okay, anong sinasabi dito ni Tatay Digong? Nung siya pa ay mayor, at nangyari ito doon sa Tacloban. Itong kay Tambaluslos na walang utang na loob. Okay, pasok. Ayan. Okay, pasok. A state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako pero as a Filipino, I have to say something. Ang mga patay na sa dalan, hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang zombies naglalakad sa daan, humingi ng pagkain. Anak ka na. Itong buhay na to. Ang katong akong gipada tong the other night, you were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila naigdaman sila atong 911 kompleto na i-cutter. So you got nila hinay-hinay, nagkaabot sila. I think we're the first, but I'm not saying that we are the only one who's helping. Okay? Maliwanag. Pag may talaga, may liderato ka, itong sasabihin mo. Hindi yung para ka lang pumunta doon na parang wala lang, naglalakad ka sa ngagba, naglalakad ka na parang wala lang, nag-slow motion ka lang, para kang hangin lang, at wala kang sinasabi. Hindi katulad ni Tatay Digong ganyan ang sasabihin. Yan ang may mga leader. Di ba? Yan ang may leader. Okay? Ito pa. Ano natin ito? Ito. Hinahanap siya nung araw dito. Hinahanap siya nung araw dyan. Okay? Ayan. Palakihin natin. Hinahanap to, ha. Hinahanap siya nung araw dyan. Okay? Pasok. Kanina ng mensahe si Pangulong Rodrigo Duterte para sabihin na nandyan lang siya at ang pamahalaan habang hinahagupit ng Bagyong Ulysses ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ginagawa raw ng pamahalaan ang lahat para matugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta. Bago pa raw tumama ang bagyo, pinakilos na niya ang mga kawani ng pamahalaan na kailangang rumisponde. Sinabi rin ng Pangulo na gusto niyang lumabas para magpakita sa mga tao sa gitna ng bagyo. Pero hindi raw siya pinayagan ng Presidential Security Group at kanyang mga doktor. Matatanda ang marami ang naghanap sa Pangulo noong bagyong Rolly. At kanina nga ay nag-trending ulit ang hashtag nasaan ang Pangulo. Kaninang umaga, dumalo ang Pangulo sa 37th ASEAN Summit via teleconferencing. It's not that I am at a distance from you. Na may distansya ako ngayon sa inyo. Gusto kong pumunta doon. Makipaglangoy nga sa inyo. Ang problema, pinipigilan ako. Kasi raw, pag namatay ako, isa lang ang presidente. Di ba? Maliwanag. Kita nyo, hindi sa pumunta pero advance na, nakakausap na, tinutusan niya na ang mga tao para magdala, i-rescue, o ano man ang kailangan. Yan ang leader na mayroon ka. Diba? Pakalayo kung titingnan natin, mga ka-Emel. Kaya hindi po maiwasan ang comparison. Diba? Maliwanag tayo, no? Na ito ay kung i-kukumpara talaga natin, ay hindi ito babi, bi, bubu, oo. Okay? So, yun mga ka-Emel, maraming salamat. At, sana po makapag-like, share, and subscribe kayo dito sa mga hindi pa. Thank you so much sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi, saan man kayong lupalop ng mundo. Okay? Ang inyong lingkod, Kuya Marley Pitts. I love you all guys. Babus!